Ayan, wala siyang bias, oh. Wala. Yung channel 1, siyempre meron to, gumagana eh. Ayan, oh. Meron siya. Okay? Alam niyo kung bakit walang bias yung isa? Yung dito na side, hindi walang audio. Wala nang fuse. Ayan, oh. Nakakatapos ko lang ng beta 3 active module. Ngayon, balik tayo sa may power amplifier. Shockwave SWA 3000 all the way from Bulacan. Shout out, and then maraming salamat kay Bossing na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Galing Bulacan pa ito. Yan na rito sa atin para siyempre pa-repair. Upon combo namin ni Bossing, parang sabi mahina yung isang channel o ano bang, hindi ko na mahanap yung kanya eh, yung pangalan niya. Ngayon pagbukas ko, eto, alinis nyo. Sabi ko, bakit parang walang biasing itong channel 2? Ngayon, naglagay ako ng audio input or speaker. Ayan, o. Ayan, merong speaker. Yung channel 1, okay, una nga lang natin. Laptop natin gumagana. Gumagana yung laptop. Ngayon, pansinin nyo. Ano, ito lang audio. Tapos ng play music. Teka lang, play ko yung music natin. Okay. Ayan, meron, no? Yung channel 2, wala. Okay, wala, di ba? Walang audio. Ngayon, tanggalin natin to. Tanggalin natin. Okay, pati mga speaker, tanggalin ko. Okay. Input, tanggalin natin kasi magsukat tayo ng biasing. Ayan. Medyo ilang buwan na rin na, mag-isang buwan na rin, di tayo nakagawa ng, yan nga, yung SWA nga na Shockwave 1.5 yata yan. Hanggang ngayon, dito pa, hindi pa kinukuha ng customer natin na taga Laguna. Kung nanonood ka man ngayon, sir, baka pwedeng kunin mo na yung unit mo rito para lumog-luwag man lang yung pwesto ko. Ayan, wala siyang bias, oh. Wala. Yung channel 1, siyempre meron to, gumagana eh. Ayan, oh. Meron siya. Okay? Alam niyo kung bakit walang bias yung isa? Yung dito na side, hindi walang audio. Wala nang fuse. Ayan, oh. Kwanto, ni-repair siguro to. Baka hindi lang nadali. Bano, yung fuse sa ilalim is, wala siya, yung glass fuse. Tapos dito, wala. Ito, hindi pa na kwanto kasi naka-ceramic pa siya, oh. Hindi pa nagalaw to. Naka-ceramic fuse pa siya, eh. Okay. Akala ko kwan lang. Ang pinakanaalala ko, sabi ni Bossing, channel 1, parang mahina. Yung pala, kalas pala. Okay. Ano pa gagawin natin dito? Makasin na natin. Channel 2. And then, ito, fixed bias na rin natin to. Okay. Nakalas ko na yung board ng channel 2. Okay. Yan, sinalas na natin. And then, ito, may napansin ako, nakakuha na to. Sinubukan na talaga nilang i-troubleshoot. Ito, walang fuse. Ito, may fuse. Yan, glass fuse na yung gamit eh. Okay? Tapos, ito, parang kulang na ng tornilyo. Siguro, sinubukan nilang iangat ito. Ngayon, ang gamit natin na tester is yung digital tester natin. Okay, digital tester. Ang una-unang i-check natin, lagi kong sinasabi, sa ganitong klaseng trouble na, sabihin lang natin, ito, bumigay yung fuse. Malamang bumigay yung fuse ito kaya pinalitan nila eh. Ayan, kapag bumigay yung fuse, may dahilan yan. Either may shorted na MOSFET or either may shorted na power transistor. Bago kayo magpalit, troubleshoot nyo muna. Huwag nyong palitan agad na hindi nyo na troubleshoot. Siguro natutuwa kayo dahil ito, fuse lang sira niyan. Ngayon, kakabitan mo ng fuse yan tapos ipa-plug in mo. Tapos di ka pa gumamit ng bulb. Naku, pumutok lalo, tapos lalong masisira yung unit. Okay, kaya kailangan kapag ganyan na bumigay yung fuse bago ka magpalit o troubleshoot. Saan una-una nating i-test? 'Di ba? Kasi nga bumigay yung fuse. Ito, lagi kong sinasabi yan tuwing vlog natin. Ang una-unang i-check is itong fast recovery diode. Okay? Itong dalawa na to. Okay? Ngayon, i-check natin. Check natin kung may shortage siya. Kapag mag-buzzer yan, ibig sabihin may shortage siya. Okay? Ngayon, ito. Yan, naka-buzzer mode tayo. Ngayon, okay, nag-buzzer.
short siya, oh. 0.35 na lang. 0.35 ohms na lang siya. Ibig sabihin, may shorted. Okay, may shorted dito. Tapos, dito sa may kabilang side, okay, may shorted din. 0.39 ohms din. Confirm. Dalawang side ang may shorted. Mula dito, pati dito. Okay, may shorted siya. Ang tanong, kung ilang piraso ang shorted na output transistor. Okay, yan ang katanungan ngayon. And then, alin sa mga transistor na ito? Okay? Tapos, ang gamit ng transistor dito is NGW0302 and then 0281. Ngayon, no need na baklasin mo itong board para ma-check mo yan pa isa-isa. Angat mo lang ito, yung 0.25 ohms na fusible resistor, 5 watts. Okay? Fusible to, kasi 0.25 lang siya, oh. Yan, tapos 5 watts na 0.25 ohms. Angat mo lang yan lahat. Pag naangat mo yan, yung kabilang side niya, machichik mo na itong output kung ilang piraso yung sira. Na hindi mo na kailangan iangat itong board. Okay? Same procedure dito sa may kabilang side. Iangat mo yung kabilang paa ng mga 0.25, angat mo lang yan. Ngayon, machichik mo na yan kung ilang piraso yung sira na output transistor. Okay? Na hindi mo na kailangan palitan yung or angat yung board. Okay, hindi pa tayo nagtatapos dyan. Ngayon, may sira dito na output. Huwag niyong kalimutan i-check itong MOSFET. Okay, MOSFET. Bali, 1, 2, 3, 4. Apat yung MOSFET na ginamit dito. Dalawang diode, apat na MOSFET magkapares. Ngayon, i-check natin kung may shortage siya or wala. Okay? Medyo hindi ako sanay sa digital, pero pilit kong mag-digital para mas makita nyo ng malinaw. Okay, hindi siya nag-buzzer, maaring good. Okay, hindi siya nag-buzzer, maaring good dito. Tapos itong isa, wala ring buzzer, okay. Ito, hindi rin nag-buzzer. Maaring good yung mga MOSFET dito sa may kabilang side. Pero double check ko pa rin yan. Ngayon dito, kabilang side, okay, good. Maaring good. Okay, maaring good, hindi nag-buzzer. Dito, maaring good din ito. Okay, maaring good yung mga MOSFET. Ngayon, angat ko yung mga bloke. Naangat na natin lahat ng mga bloke. Ngayon, na-check ko na. Isang pares, dito talaga sila, oh. Dito magkatutok, oh. Tama ba? Okay, dito. Sa pinakapuno. Ngayon, rekta ko nang ipakita sa inyo para hindi na lalong umaba yung oras natin. Ito, to. Short ito, eh. Yan, ito, nalagyan ko na ng ikis, oh. Wala tandaan. Tapos ito, magkaharap talaga sila. Di ba? Magkaharap sila. And the rest dito is buo na. Short lang naman yung hanapin mo rito, eh. Kung hindi short, minsan open. Okay? Ngayon, tatanggalin ko ito. Pag natanggal natin to, yung magkapares na yan ng shorted, kapag i-check natin itong buzzer mo sa buzzer recovery diode, kailangan mawala yung buzzer niya. Mawala yung short. Kapag nag-buzzer pa rin yan or may shorted pa rin, ibig sabihin, meron ka pang hindi nakuha na transistor. Or maari, sira ito talagang buzzer recovery diode nito. Pero madalang lang mangyari yan. Or madalang lang masira. Okay, kalasing ko muna yung output transistor. Pinalas ko na yung output transistor. Ito siya. Tapos dito. Ito yung transistor natin. Ano, i-check ko ba ito? Sige nga, para sa formality na tinatawag, check natin. Sasabihin nyo, kinalas ko, hindi naman sira. Okay. Dito. Yan. Nag-buzzer siya, 11 ohms, 0.13. Sira. Tapos ito, short din, 0.18 ohms na lang, Okay, sira ito. Yan, sira yan. Ngayon, kapag natanggal mo na yung output transistor na yon, kailangan mawala yung shorted dito or yung buzzer dito. Pati dito. Kapag meron pa ring buzzer yan or shorted, meaning, merong output transistor pa dyan na naiwan na hindi mo natanggal. Ngayon, i-check natin ito. Okay? Okay, hindi na siya nag-buzzer. Okay, nasa 22K, 23K. Okay, hindi na siya nag-buzzer. Maaring good na yan. Tapos dito,
Okay, wala na rin. Oh, hindi na siya nag-short to. Okay? Ibig sabihin, natanggal na natin yung output transistor na nasira. Na yun na yun, dalawa na yun. Ngayon, anong susunod na move? Siyempre, babalik mo na itong mga bloke. Balik mo yan. Ayan, ibabalik mo na lahat yan. Ngayon, kapag nabalik mo na yon, pwede mo nang i-testing yan. Pwede mo nang i-testing. Okay, pwede mo nang i-testing yan. Or, pwede mong palitan muna yung transistor, tsaka mo siya i-testing. Okay? Pero, pwede mong i-testing yan na kahit kulang yung output transistor. Okay? Saka mo lang siya dagdagan kapag tingin mo na goods na. O kung medyo biyasa ka na, nasanay ka na sa ganong diskarte na kailangan palit agad, o palitan mo, wala na problema dyan eh. Okay? Basta pinapakita ko lang sa inyo kung paano ako mag-troubleshoot. And then, pahabol yung, di ba, sira ito dito, yung transistor, double check nyo muna. Baka mamaya, minsan na-open ito eh. Na-open itong fusible resistor. Tulad dito, check natin. Pero tingin ko buo ito. Kasi nga, kaya nga pumutok yung fuse eh. Kasi kung na-open to, yung fuse hindi puputok. Kailangan mag-buzzer ito. Okay, nag-buzzer siya. Meaning, buo itong 0.25. Kabila, kailangan mag-buzzer din ito. Okay, kailangan mag-buzzer din. Okay, nag-buzzer siya. Meaning, pares buong lintik na yan. Palitan natin, fusible pero hindi nasisira, no? Na palitan na natin ang output to, kompleto na ito, and then eto, nagpalit na rin tayo ng fuse. Ito, yung kaninang fuse na naiwan dito, pinalitan ko na rin. Yan, tapos hininang natin para sure ball. Okay, pwede na natin i-testing to. And then mamaya, i-fix bias natin. Okay, tingnan natin kung ano magiging klabasan sa may ito muna, kumbaga papatinuin muna natin, saka natin sa i-fix bias. Okay, kasi nagbitaw na tayo ng salita na i-fix natin eh. And then requesting kasi naman sa atin yan. Okay, testing natin kung ano magiging klabasan niya. May shorted ba or may problema pa na iba. Ay balik na natin tong board Okay, mag-bulb kayo. Ugaliin nyo mag-bulb. saka na lang kayo mag 220 kapag tingin nyo okay na. Okay. Kailangan hindi ilaw ng todo yan. Kasi kapag umilaw, ibig sabihin may shorted. Okay, naka-normal. Bababa naman yan eh. Okay, bumaba na. Wala naman tayo napansin or nakitang umusok. Naka-normal mode naman siya. Okay. Ngayon, sukatan natin ang biasing. Digital pa rin gamit natin. Ito nga, ito yung analog ko. Para mas makita nyo kasi may ilaw ito. Okay, ngayon dito. Okay, yung bias nyo, 0.27. Okay, 0.27 millivolt. Ngayon, dito, kailangan pumarehas. Okay, parehas, 0.27. Meaning, maaaring good na yan. Yun lang nadali, yung output transistor. Siguro, palit sila ng palit ni fuse na hindi nila hinahanap yung output transistor na sira. Kaya, hindi nagawa. Okay, sira to. Ngayon, i-fix bias natin. Okay, diskartehan ko yung biasing niya. Ito na, nag-fix bias na ako. Kumbaga, kinalibrate ko na para hindi na tayo natatagalan. Unang sinubok ko, at 2.4, medyo mababa siya, nasa 0.22 na pwede na yun. Naglagay ako ng 2. Mga nasa around 2.7, mataas naman siya, nasa higit 0.3. Ngayon, ito na siya. Ito yung nilagay natin. Yan, 2K tsaka 470 ohms. Okay? 2K tsaka 470. Yan, 2K yan, 2K, bali 2,470, 2.470 ang dating niya. Okay, naka-series yan. 2K tsaka 470. Ngayon, ito magiging bias niya. Check natin. Tapos, testerin natin. Nakaumang pa rin yung digital natin. Mula kanina, malulubat na naman yan. Okay, dito. Balik natin konti. Okay. Ayan, 0.26. 0.27. Okay. Ngayon, ito yung kabilang side. Ayaw Ayan, pares lang 0.27. Sapol na sapol
Ayan, 2.470 ohms. Okay? Ngayon, ganun din gagawin ko dyan sa may stock na yan, yung kulay dilaw na yun, no? Yan, ito yung pinaka trimmer niya, 302, meaning 3K ito eh. 3K. Ito, 2470 nalagay natin. Okay, fix ko na rin yan. Na-fix bias ko na rin pala ito. Ito siya, oh. Ayan, 2470. Okay, 2470. 2,000 plus 470, 2K, and then 470 ohms. Naka-series. Same din dito sa may isang channel. Okay? Ngayon, nagkabit na tayo ng speaker. Yan, may speaker na nakakabit, tapos may audio input. Laptop natin, ngayon gumagana siya. Ngayon, on natin. Ang nakakabit pala dito ay isang sub, isang miday. Okay? Isang miday, isang sub nakakabit. Sa may channel 1 natin is sub ito or low. Tapos yung channel 2 is sa isang miday natin. Okay? Iyon, oh. Channel 2. Iyon, oh. Okay. Itong channel 2 natin is miday yung tumutugtog. Working na siya. Ayan, oh. Iyon, oh. Okay, makapirit pa tayo dyan. Okay na. Yung nadali lang is buti dalawang output lang. Ayan, ang pinaka-importante dyan kung paano tayo mag-troubleshoot. Tapos, yung value na Phoenix bias natin. Okay? Sana nakapagbigay ideya ulit ako sa inyo. Hindi ako magsasawang magbibigay ng ideya sa inyo. Hanggat may repair ako, gagawa natin ng video para kahit papano marami tayong matuturuan ng kapiranggot nating na kaalaman. Okay? Kaya kung hindi ka pa nakapag-follow dyan, paki-follow ng YouTube channel natin. Pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Kaya kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace natin lahat.